Sa sandaling ito, nagsimulang magbukas ang napakaraming portal sa likod ng Titan, at mula rito ay lumabas ang kanyang mga alagad na ipinadala niya sa Earth. Nang makita ito ni Daesung, nagtaka siya kung ano ang nangyayari. Habang ginagawa niya ito, nagsalita ang Titan at sinabi sa mga halimaw na bilisan nila ang kanilang pagbalik. Nang marinig ito, galit na sinabi ni Daesung na tigilan na ng Titan ang kanyang pagsisikap at tanggapin na lamang ang kanyang kamatayan. Kasunod nito, ginamit niya ang kanyang kakayahan na Demon Slash, at sa paggawa nito ay nabuo ang isang malaking espada na nakatutok sa ulo ng Titan. Sa pagkakita nito, agad na ginamit ng Titan ang kanyang braso upang harangin ang atakeng iyon. Habang ginagawa niya ito, galit niyang sinabi kay Daesung na sisiguraduhin niyang pagpipira-pirasuhin niya ang katawan nito hanggang sa mamatay siya. Minura naman siya ni Daesung at sinabing tigilan na nito ang pagpupumilit lumaban at mamatay na lamang. Ngunit habang ginagawa ito ni Daesung, binalaan siya ng isang notification na ang kanyang atake ay mabilis na inuubos ang kanyang magic energy, kaya kailangan niyang mag-ingat. Tila wala namang balak tumigil si Daesung at mas lalo pang nilakasan ang kanyang atake. Dahil dito, tuluyan ng natakot para sa kanyang buhay ang Titan at iniutos sa isa sa kanyang mga alagad na pigilan si Daesung. Matapos marinig ang utos, agad na lumitaw ang alagad ng Titan sa likuran ni Daesung. Ngunit mabilis na nakita ni Daesung ang tangkal nitong palihim na pag-atake, kaya sa huli ay hindi tinamaan ng kanyang atake si Daesung. Habang iniisip pa ng alagad kung saan napunta si Daesung, sinimula namang gamitin ni Soyeon ang kanyang kakayahan na Magic Prison. Gayunpaman, walang balak magpatalo ng ganoon kadali ang Bishop ng Titan, kaya gumamit din ito ng sariling kakayahan upang i-counter ang atake ni Soyeon. Sa kanyang pagkagulat, napansin niyang naputol na ang kanyang kamay na may hawak ng kanyang libro. Habang sumisigaw siya sa sakit ng tinamong pinsala, napansin niyang si Choyong ang may kagagawan nito. Kasunod nito, tuluyan nang nakulong sa magic prison ni Soyeon ang bishop. Dahil dito, naghanda si Dongchul para sa kanyang pag-atake, at makalipas lamang ang ilang sandali, nakarating siya sa kanyang harapan. Gamit ang kanyang lightning fist, saka sinuntok niya sa ulo ang bishop. Sa kabilang banda, matapos maramdaman ng bishop ang nalalapit niyang kamatayan, naisip niya ang kanilang great plan para sa mga itinuturing nilang pagkain, ngunit ganoon lamang kabilas itong naglaho dahil sa grupong ito. Kasunod nito, tuluyang sumabog ang ulo ng bishop, at naiwan na lamang ang kanyang katawan na nakatayo. Samantala, habang ibinibigay ni Daesung ang kanyang buong lakas sa kanyang atake, nagsimulang damyugo ang kanyang mga mata. Ngunit sa kabila nito, ibinigay pa rin niya ang kanyang buong kapangyarihan upang tuluyang wakasan ang Titan. Sa huli, nagresulta ito sa unti-unting pagkalusaw ng bahagi ng katawan ng Titan hanggang sa tuluyang tumagos ang atake ni Daesung, at nahati sa dalawa ang Titan God. Sa kabila ng nalalapit nitong kamatayan, nanatili pa rin ang matinding galit sa mga mata ng Titan. Sinabi nito kay Daesung na pagsisisihan niya ang kanyang ginawa. Kasunod nito, tuluyan nang naglaho ang katawan ng Titan at nabalot sa usok ang paligid. Pagkatapos nito, lumabas ang isang notification na nagsasabing tuluyan nang natalo ni Daesung ang Titan God na si Hecatan. Binanggit din dito na ang nakonsumo niyang Demon God power ay umabot na ng 99%, at ang natitira na lamang ay 1%. Habang patuloy na humihingal si Daesung matapos ang labanan, napatanong siya sa sarili kung talaga bang napaslang na niya ang higanteng bastardong iyon. Kasabay nito, nakita niya sa kanyang harapan ang isang higanteng puso, na agad sinundan ng isang notification na nagsasabing dahil natalo niya ang Titan God, maaari na niyang maabsorb ang kapangyarihan nito, ang Chaos Energy. Natuwa si Daesung matapos mabasa ang notification at sinabing magiging maganda kung mapupunta iyon sa kanya. Ngunit bago pa niya magawang maabsorb ang kapangyarihan ng Titan God, laking gulat niya nang biglang may sumaksak sa kanya mula sa likod, at tumagos sa kanyang dibdib. Habang iniisip pa ni Daesung kung sino ang may kagagawan nito, narinig niya ang isang tinig na nagsabing mabuti na lamang at hindi pa siya nahuli ng dating. Agad namang nakilala ni Daesung kung sino ang traidor na ito.
Tinanong niya ito kung alam ba niya kung ano ang ginagawa niya, ngunit nanatiling hindi sumasagot si Aslan. Sa halip, ang boses na narinig niya kanina ang sumagot at pinuri siya sa pagpaslang sa Titan God. Sinabi rin ng boses na ang chaos at destruction ay hindi pwedeng parehong mapunta sa kanya. Hindi naman ganoon kadaling magpapatalo si Daesung. Kaya galit niyang sinabi na tigilan na ng kausap niya ang pagsasalita ng mga walang kwentang bagay. Dahil sa sobrang galit, sinubukan niyang tanggalin ang nakasaksak na sibat sa kanyang katawan. Ngunit bago niya ito magawa, lumabas ang isang notification na nagsasabing magdudulot ito ng malaking pinsala sa kanya bilang isang demon god kung pilit niyang tatanggalin ang sibat mula sa kanyang katawan. Wala namang balak makinig si Daesung. Kaya gamit ang kanyang buong lakas, pilit pa rin niyang tinatanggal ito mula sa kanyang katawan. Dahil dito, sinabi ni Aslan na magiging mabuti para sa kanya kung hindi niya ito pakikialaman, dahil ang Spear of Destiny ay sadyang ginawa upang pigilan ang divinity ng isang Diyos na katulad niya. Nang hindi magtagumpay si Daesung sa kanyang binalak gawin, makikitang sumugod siya patungo kay Aslan gamit ang kanyang espada. Gayunpaman, nanatili lamang si Aslan sa kanyang kinatatayuan, na walang bahid ng takot na makikita. At sa sandaling tatama na ang atake ni Daesung, ginamit lamang ni Aslan ang kanyang mga daliri upang pigilan ito. Sa pagkakita nito, galit na tinanong ni Daesung kung sino ba talaga ang taong kaharap niya. Nang marinig ang tanong, nagsimulang magbago ang anyo ni Aslan at ito'y napalitan ng anyo ng anghel na nakatagpo niya noon sa bar. Sa pagkakita nito, tinanong siya ni Daesung kung isa ba siyang heavenly being. Hindi naman direktang sinagot ng nilalang ang tanong ni Daesung. Sa halip, sinabi nitong napahaba pa ni Daesung ang buhay ng mundo na kinaroroonan niya. Gayunpaman, binalaan siya nito na isang bagong Titan God ang darating sa mundong ito upang magdala ng pagkawasak. Matapos sabihin ito, unti-unti nang naglaho ang nilalang. Ngunit bago tuluyang mawala, sinabi nito kay Daesung na simula ngayon, dapat niyang gawin lamang ang mga bagay na nakatalaga sa kanya. Sinabi rin nito na umaasa siyang sa susunod nilang pagkikita ay ginagawa na ni Daesung ang dapat niyang gawin. Matapos itong tuluyang maglaho, nanatiling nakatulala si Daesung at napamura na lamang sa mga hindi inaasahang pangyayaring ito. Habang iniisip niya ang mga ito, napansin din niyang naglaho na ang sibat na nakasaksak sa kanyang dibdib. Kasunod nito, narinig niya ang kanyang mga apostle na tinatawag siya, lalo na si Soyeon, na tumawag pa nga sa kanya bilang Master. Nahihiya namang tinanong siya ni Soyeon kung ano ang ginawa nito sa kanila. Agad namang nilinaw ni Dongchol ang hindi pagkakaintindihan at tinanong si Daesung kung nasaan sila ngayon. Dahil naalala niya na kanina'y nagtitraining lamang sila ngunit ngayon ay nasa kakaibang lugar na sila. Dahil sa tanong na ito, napaisip si Daesung kung kapag nagiging apostol ang mga ito, nawawala rin ba sila sa kanilang sariling pag-iisip? Sa kabila ng kanyang iniisip, sinabi niya sa kanyang mga alagad na pagbalik na lamang nila sa kanilang headquarters niya ipapaliwanag ang buong detalye dahil masyadong mahaba iyon para pag-usapan doon. Habang naghahanda si Daesung para umalis sa lugar, napansin ni Choyong ang isang bagay sa likuran ni Daesung at tinanong kung ano iyon. Nang makita ito ni Daesung, napaisip din siya kung ano ang bagay na iyon. Samantala, sa lungsod, makikitang ginagamot ang mga taong nasugatan mula sa pag-atake ng mga halimaw. Isa pa sa mga taong ito ay nagpapasalamat kay Haren dahil sa kanyang pagtulong. Ngunit habang ginagawa nila ito, nakita nilang may muling bumukas na gate sa kanilang harapan. Dahil dito, nagsimula na namang magpanik ang mga tao, iniisip nilang magsisimula na naman ang pag-atake ng mga halimaw. Sinubukan naman silang pakalmayan ni Haren at sinabing hindi nila kailangang matakot dahil ang isang iyon ay hindi sa kalaban. Sa kabilang banda, nang makita ni Changsik sina Daesung, nagulat siya at tinanong kung talaga bang natalo nila ang higanteng halimaw. Tumawa naman si Daesung at sinabing tama siya, dahil nakabalik sila mula sa impyerno matapos iyon. Kasabay nito, nagsimula ring magsigawan ang mga tao, sinasabing iniligtas sila ni Daesung mula sa mga halimaw.
Nang marinig ito ni Daesung, napatanong siya sa kanyang sarili kung panandalian lamang ba ang kanilang pagkapanalo laban sa mga halimaw na gustong sumakop sa kanila. Makalipas ang ilang oras, muling pumasok si Daesung sa kanyang pantheon at sinuri ang librong nakuha niya matapos matalo ang Titan. Nagtataka niyang tinanong ang kanyang sarili kung bakit ang pangalan nito ay Pantheon of Dimensional Grimoires, nakapangalan ng kanyang pantheon. Kasunod nito, lumitaw ang isang notification na tinatanong siya kung gusto ba niyang gamitin ang dimensional book na iyon. Binanggit din sa notification na maaari siyang makagawa ng isang dimensional orb gamit ang libro, at makakalikha rin ng isang variable sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang tao sa ibang dimensyon. Ngunit ang magiging kabayaran nito ay ang buhay ng isang nilalang. Matapos mabasa ito, naisip ni Daesung na naiintindihan niya ang unang bahagi ngunit hindi niya maunawaan ang ikalawang bahagi. Dahil dito, tinanong niya ang kanyang sariling pantheon kung may ideya ba ito tungkol sa librong iyon. Ngunit walang maisagot ang pantheon, at sa halip ay nagpakita lamang ito ng mga kakaibang simbolo na maging si Daesung ay hindi maunawaan. Dahil dito, lalong nalito si Daesung. Muli niyang tinanong ang pantheon kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolong ipinapakita nito. Matapos niyang sabihin ito, biglang umilo ang libro at nagsimulang lumipat ang mga pahina nito. Sa pagkakita nito, napatanong si Daesung kung ano na naman ang nangyayari. Habang iniisip niya ito, biglang may lumabas mula sa libro na isang mahabang dila na pumulupot sa kanyang kamay at hinihila siya patungo sa libro. Habang sinusubukan niyang labanan ito, narinig niya ang isang boses na tinatanong siya kung siya na ba ang bagong master nito. Hindi kaagad nakasagot si Daesung at napaisip kung ano ang ibig sabihin ng librong iyon. Pagkatapos ng insidenteng ito, lumipas ang 3 taon. At sa sandaling ito, sa gitna ng isang lungsod sa Amerika, nagaganap sa isang gusali ng Gate Management Bureau ang isang auction. Makalipas ang ilang sandali, sinimulan na ng host ang pag-auction ng mga gate. Ang una nilang ibinenta ay ang isang rank C gate, at ang pagbebenta ay gagawin sa pamamagitan ng pagbunot sa raffle kung sino ang mananalo. Ipinaliwanag pa ng host na ang isang C-grade orb ay kayang gumawa ng 10 mga gate, at tanging mga small at medium clans lamang ang maaaring magbid sa mga ito. Kasunod nito, sinimulan ng bunutin ng host kung sino ang nanalo, at makalipas ang ilang sandali, nalaman na ang nanalo ay ang Country Clan. Pagkatapos nito, sinabi ng host na sisimulan na nila ang pagbunot para sa susunod na mananalo ng sunod na item. Ngunit bago pa nila magawa iyon, narinig nila ang isang pagsabog. Habang iniisip pa ng mga tao doon kung ano ang nangyayari, pumasok ang isa sa mga gwardya at iniulat sa host na ang kanilang warehouse, kung saan nakalagay ang mga orb, ay pinagnakawan. Nagulat ang host sa balitang ito kaya't dali-dali silang nagtungo, kasama ang mga gwardya, patungo sa lokasyon ng kanilang vault. Dito nila nakita na bukas na ito at ang mga gwardyang nagbabantay ay wala ng buhay. Dahil dito, agad na iniutos ng host sa isa pang gwardya na tawagan kaagad si Chairman Chano upang ipaalam ang nangyari. Samantala, sa isang mall, makikitang tila may inaantay ang kapatid ni Daesung na si Jisuo. Makalipas pa ang ilang sandali, dumating ang isang babae at tinawag siya sa kanyang pangalan. Agad niyang nakilala ang babaeng ito na si Soyeon. Habang pinagmamasdan niya ito, tinanong niya si Soyeon kung bakit tila hindi ito mapalagay. Sinabi naman ni Soyeon na medyo na-stress lang siya sa palaging pag-atake sa mga gate, kaya pagkakataon niya ngayon na magtanggal ng stress. Biniro naman siya ni Jisuo, sinasabing kaya siya nagpapaganda ngayon ay dahil sa kanyang kapatid na si Daesung. Agad namang itinanggi ito ni Soyeon at sinabing nagkakamali siya. Dahil dito, sinabi ni Jisuo na sayang dahil plano sana niyang ilakad si Soyeon sa kanyang kapatid. Nang marinig ito, tinanong ni Soyeon kung seryoso ba si Jisuo sa kanyang sinabi. Dahil sa naging sagot ni Soyeon, si Jisuo naman ang nagulat at tinanong kung talagang may gusto siya sa kanyang kapatid na si Daesung. Nahihiyang inamin ni Soyeon na nagsimula ang nararamdaman niya 3 taon na ang nakalipas, noong tinanggap niya si Daesung bilang kanyang master. Noon daw ay naramdaman niya na mayroon silang malaking koneksyon sa isa't isa.
Napasinghap si Jisuo sa gulat at tinanong kung 3 taon na ba niyang itinatago ang nararamdaman niyang iyon. Dahil dito, sinabi ni Jisuo na nakapagpasya na siya. Kapag natapos na sila sa kanilang pamimili, agad silang pupunta sa bahay ni Daesung. Nagulat naman si Soyeon sa biglaang pagbabagong ito. Samantala, sa gusaling tinitirhan ni Daesung, makikitang pumasok sa kanyang bahay si Chano. Dito ay nakita niya ang mga bote ng alak sa lamesa, habang si Daesung naman ay natutulog sa sofa. Dahil dito, sinabi ni Chano na mukhang ini-enjoy talaga ni Daesung ang kanyang buhay. Pagkatapos ay sinubukan niyang gisingin si Daesung, ngunit sa sandaling didaykit na ang kanyang kamay, biglang nagising si Daesung. Hinawakan niya ang kamay ni Chano, saka biglang bumangon, at sinabi na ito lang pala ang kanilang presidente. Awkward na tumawa si Chano at tinanong si Daesung kung kumusta na siya. Ngunit matapos marinig ang tanong, muling bumalik si Daesung sa paghiga sa sofa at hindi siya sinagot. Dahil sa pagiging walang pakialam ni Daesung, muling tinawag siya ni Chano at sinabi ang nangyaring kaguluhan sa Amerika, kung saan ang lahat ng gate orbs na kanilang ibinenta doon ay ninakaw. Tinanong naman ni Daesung kung gaano karami ang kanilang ibinentang orbs sa Amerika. Sinabi ni Chano na iyon ay 7 S-class, 20 A-class, at 40 C-class na orbs. Nang marinig ito ay naiinis na tinanong ni Daesung kung tama ba ang narinig niya, nagbenta siya ng 7 S-class orbs sa Amerika. Sinabi naman ni Chano kung nakalimutan na ba niya ang ginastos nila sa pagbuo ng Daesung's Tower. Matapos marinig ito, sinabi ni Daesung na naiintindihan niya na. Sinabi pa ni Chano na ang lahat ng pinagbentahan nila ay ginamit sa pagbawi ng mga nasira noong huling pagbubukas ng mga gate. Ngunit sa huli, sinabihan siya ni Daesung na mamalasin siya dahil sa pagbebenta ng ganoong klaseng mga bagay. Nagagalit namang sinabi ni Chano na si Daesung ang gumawa at nag-utos sa kanya na ibenta ang mga iyon. Sa pagkarinig nito, binago ni Daesung ang usapan at sinabi na kailangan nilang hanapin kung sino ang nagnakaw ng mga orbs bago pa magkaroon ng malaking kaguluhan dahil sa mga orbs na iyon. Nagulat naman si Chano sa sinabi ni Daesung at tinanong kung talaga bang malalaman niya kung sino ang nagnakaw ng mga iyon. Sinabi ni Daesung na mayroon siyang paraan, ngunit mangangailangan ito ng malaking halaga. Habang nasa gitna sila ng pag-uusap, narinig nila ang pagbukas ng pinto. Nagtaka silang napaisip kung sino ang kanilang bisita. Makalipas ang ilang sandali, nakita nila si Jisuo kasama si Soyeon. At masayang binati ni Jisuo si Chano. Pagkatapos nito, agad na humawak si Jisuo sa mga braso ni Chano at masayang sinabi na ilang araw na rin ang nakalipas mula nang huli silang magkita dahil masyado siyang naging busy. Awkward namang tumawa si Chano at sinabi na mas mabuti siguro kung maghihiwalay muna sila, dahil mayroon siyang nararamdamang panganib sa paligid. At gaya nga ng kanyang inaasahan, makikitang naiinis na si Daesung habang tinatanong ang dalawa kung ano ang kanilang ginagawa. Wala namang pakialam sa kanya si Jisuo at sinabi pa nga na matagal na silang nagde-date ni Chano. Dahil dito, direktang tinanong ni Daesung si Chano kung totoo ba ang sinabi ng kanyang kapatid. Natataranta naman si Chano at hindi malaman kung ano ang isasagot. Sinabi naman ni Jisuo, bakit ka nagagalit? Matagal na namang tinutulungan ni Chano ang pamilya natin, kaya wala ka nang dapat ipagtaka tungkol sa kung ano ang meron kami. Ngunit hindi napigilan nito ang lalong tumitinding galit ni Daesung at muli niyang direktang tinanong si Chano kung bakit hindi siya sumasagot. Dahil sa takot kay Daesung, itinanggi ni Chano na nagde-date sila ng kanyang kapatid. Habang nasa gitna ng kanilang komprontasyon, biglang tinawag ni Soyeon si Daesung ng opo sa isang mapang-akit na paraan. Sa pagkarinig nito, pinagpawisan ng husto si Daesung at agad na tinanong si Soyeon kung ano ang itinawag niya sa kanya. Nahihiyang sinabi ni Soyeon na sinabi raw sa kanya ni Jisuo na simula ngayon ay pwede na niyang tawagin si Daesung bilang opa. Sinuportahan naman siya ni Jisuo at tinanong si Daesung kung hindi ba niya naiintindihan ang gustong sabihin ni Soyeon, na matagal na itong may gusto sa kanya. Lalo namang kinabahan si Daesung at paulit-ulit na tinatanong si Jisuo kung ano ba ang kanilang pinagsasabi. Habang nasa gitna sila ng pag-uusap,
Biglang nabitawan ng isang babae mula sa likod ang hawak nitong baso. Dahil dito napalingon sila at nakita nilang si Choyong iyon, na ngayon ay humihingi ng tawad sa kanyang nagawa. Nagulat naman si Jisuo nang makita si Choyong at agad siyang tinanong, kung ano ang ginagawa nito dito sa bahay ng kanyang kapatid. Abangan ang susunod na kabanata. Dito na po nagtatapos ang pinakabagong chapter. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, paki-comment naman ng heart at paki-like na rin, malaking tulong na yan para sa channel. At kung nagawa na ninyo, maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang sa susunod na episode, mga lods. Every 2 chapters na pala ang update natin para hindi masyadong maiksi ang ating mga video. Salamat sa pangunawa.